samahan niyo po kami doon sa aming pagtitimbang nitong mga alaga po namin. Mamaya makikita natin kung magkano ang inabot itong 5 ulo, magkano yung naging gastos at kung magkano na lang yung pera sa amin na mga nag-aalaga. So 5 lang po yan sila, 1, 2, 3, 4, and 5. Hindi pa po yan sila kumakain, reserve na natin kasi bili nung buyer, i-reserve. So tayo naman sumusunod po tayo dun sa patakaran. Pati yung mga nandun sa kabilang butas nag-iingay na din. Saka yun Have a blessed afternoon po sa inyong lahat. God is good all the time and all the time God is good. So ngayong hapon ay nandito po ulit ako sa aming mini backyard farm. Ipapakita ko po sa inyo yung pag-dispose namin itong mga alaga naming baboy. Bali 5 heads lang po ito sila at maya maya baka darating na po yung buyer. Andiyan na yung buyer mga kapatid. Let's go! Ilanan. Ikot naman na ito. 89, number 1. Nakita mo kababa namin niya. Wala pa na. Wala pa, 91, number 2. Makapag-alala din po ay lalo na pagka ganyan na, angat na yung baboy. Puno yung puno ko eh. 75, number 3. Nanda sila eh. Kapit. 82, number 4. Ayan, last one. Dinilim na kami ang pagtitimbang. Ayun, buti na lang mabait. Mabait. Iyaw. 85, number 5. So yun mga kapatid, dinilim na tayo. Yan, katatapos lang namin magtimbang. Ito na yung mga pinagbentahan namin. So yun, dahil ginabi na po tayong magpatimbang kahapon, ngayon natin kukwentahin yung timbang, gastos, kita doon sa dinispose po namin na 5 heads na patining. Okay, ito na mga kapatid, yung aming mga listahan. Meron po tayo ditong timbang at saka po yung nagastos ng aming mga alaga sa loob po ng 4 na buwan na pag-aalaga namin sa kanila. Okay, simulan po natin dito sa timbang. Yung number 1 po namin ay naka 89 kilos, number 2 91, number 3 75, number 4 82, number 5 85 kilos. So ito po sila ay malinis na, nag-less 2 na po kami dito. So makikita nyo po yan doon sa pagtitimbang namin kanina. Okay, at ang total po nyan ay 422 kilos. Okay, at ang live weight po ngayon dito sa lugar namin as of July 2026 ay 180. At pag tinimes mo po yung 400, pag tinimes mo yung 422 sa 180 ay 75,960 yung magiging pera niya. Okay, ngayon dito naman po tayo sa mga nagastos noong 5 fattening na inalagaan po namin. So meron na tayong total doon nung aming napagbentahan, 75,960. Ngayon ito naman pong gastos, 5 biik, binili po namin siya galingan sa ibang farm, kakahalaga ng 5.8 kada isa.
So ang total po niyan ay 29,000 yung 5 biik. Tapos sa pagkain po ay nakaubos kami ng 2 sako at kalahati na Super Start. Nagkakahalaga po yan ng 1,540. Ang total po niyan ay 3,850. Okay? Tapos sa starter po ay nakaubos kami ng 5. 1:1 kasi ang ratio namin pagdating sa starter. Dito po ay tigkakalahating sako ang ratio po namin. So sa starter, nakaubos kami ng 5. Ang presyo po niyan kada isang sako ay 2,090. So nagkakahalaga po yan ng 10,450. And then pagdating naman po ng grower stage, 1:2. Okay, ang ratio po namin 2 sako kada isang ulo. So sumobra po ito dahil yung finishing ay kinonvert na lang din namin sa grower. At nagkakahalaga po yan ng 1,990. At ang total po niya ay 25,870. Tapos meron din po kaming nagamit na mga gamot. Dito na namin na kinarga. Isang B-complex, 400 po yan. 100 ml naman na po ito. Isang MBE, yung multivitamins and electrolytes. So yung 1 kilo po yan, 385. Tapos bumili na lang kami ng Combinex, pang spray po dun sa mga sugat-sugat po nila. At nagkakahalaga yan ng 330. Pero ito pong mga nabili na ito ay nagamit pa din namin dun sa iba naming mga alaga. Kaya kumbaga sulit na rin siya. Kaya lang dito po namin na nilagay. Okay. At ang total po niyan lahat ay, ayan, 70,000, natin konti, 70,285. Yan po yung gastos dito sa 5 biik na inalagaan po namin. Okay? Okay, dahil nakuha na po natin yung total na gastos doon sa inalagaan namin na 5 biik, at nakuha na rin natin yung kabuuang pera nila nung dinispose sila. Ngayon, puntahan naman natin kung magkano pa yung matitira sa amin. Okay? So, 70,000 yung gastos, then 75,000 yung pera. So, ilalas lang po natin yan. At ito na yung magiging tira niya. 5,675. Ngayon, dahil ito pong inalagaan na ito ay nasa partnership program o pinaalaga lang po sa amin. Ang usapan namin dito ay 50-50, o 50 dun sa nagpaalaga and then 50 sa amin. Tapos siya na lahat sa pagkain, sa bitamina, susuplayan niya yun. Sa lahat ng gastos kami mag-aalaga lang. Usapan namin ay 50-50. So i-divide pa po namin ito sa dalawa, paghahatian namin pag nailabas na yung gastos. So i-divide pa namin itong tira na 5,675 divided by 2. At ito na lang po yung matitira sa amin, 2,837. Dun po sa 5 inalagaan namin sa loob ng 4 na buwan. Keep in mind mga kapatid 180 pa po ang live weight dito sa amin. How much more po doon sa ibang mga province, sa ibang mga region na mas mababa pa sa 180. Ipagpalagay na lang po natin na mag 100 po ito sila. Hindi pa rin po talaga papasok. Isipin nyo po, 4 na buwan kaming nag-alaga, 2,837. So hindi na po nakapagtataka kung bakit napakaraming magbababoy sa panahon po ngayon ng halos ayaw na pong mag-alaga dahil napakataas ng presyo ng pakain, bitamina at presyo ng piglets. Okay? At kung pupunta naman po tayo doon sa magsasarili ng production, maaaring bumaba po ito dahil hindi ka nabibili ng biik. Ano po? Pero dahil mababa nga po yung live weight, hahatakin lang din niya ito. Yung mamimenos mo pag hindi ka bumili ng piglet sa sarili mong production, hahatakin pa rin po yung sa sobrang baba ng live weight. Kahit pa po ito mag 100 plus, hahatakin pa niya ulit yan. At hindi pa rin po talaga yan papasok doon sa 4 na buwan na pag-aalaga, 2,837. At yun nga po, nakita nyo yung aktual na pagtitimbang, yung proseso po nito, yung aktual na lista ng gastos at kita po sa pag-aalaga ng baboy sa panahon po ngayon. Nabanggit ko nga po kanina,
mababa na lang talaga yung natitira po sa mga nag-aalaga. So paano pa po dun sa ibang lugar na mas mababa yung live weight kumpara po dito sa probinsya po namin. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid, at sa biyaya ng Panginoon pipihit din po yan, tatapat din po yan. Yun nga lang, kung hindi ganun kalaki talaga yung kapital mo at walang magsusuporta sa'yo, mahirap talagang ituloy yung pagbababuyan, unless na lang talaga meron kang pagkukunan ng mga alternatibo in terms of pagkain, dahil yun po yung pinakamalaking gastos talaga pagdating po sa pagbababuyan. At kasunod niyan, ito nga pagbibuild ng facility. Pero pagka nakapag-build ka naman na ng facility, tuloy-tuloy na po yan. At iwas na lang, yung biosecurity na lang, so iwas na lang doon sa ASF nga po mga kapatid. Dahil pag yun ang tumama, nakakalungkot at nakakapanglumo po talaga. Pero ganun pa man, ang Diyos ay mabuti. So yun po, kung nagustuhan mo itong video na ito, at kahit hindi mo ito nagustuhan, i-click mo lang yung like button natin dyan sa may gawing ibaba. At kung mayroon ka mga comment and suggestions o katanungan na nais mong malaman at makatulong din sa amin para ma-improve pa namin yung pag-upload namin ng mga video namin, mag-comment lang po kayo doon sa ating comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na para updated ka doon sa mga backyard farming update at doon sa mga latest video na i-upload namin. So yun lang muna para ngayong araw. God bless po sa inyong lahat. Happy farming. See you next time. Don't get it twice, the time of your life.